O dumako tayo kay Bato de la Rosa, mga bossing. Ano po? Dakuin natin si Bato de la Rosa, nasasaktan pa din hanggang ngayon. Bukod sa nasasaktan na tinawag na tagabili ng suka, ngayon naman po pilit idinidepensa ang kanyang sarili, no? Dahil daw po hindi naman sila pro-China. Mga kababayan, kasi siguro ho, sa araw-araw na nakatutok ang isang Bato de la Rosa sa social media, araw-araw din nilang nakikita na no vote tayo doon sa mga pro-China na kumakandidato. Yan. Hindi daw sila pro-China. Sige nga, sino po ang naniniwala kay Bato de la Rosa? Press 1. Sino ang hindi naniniwala kay Bato de la Rosa? Press 2. Sandali, sasali ako dyan. Hindi pwedeng hindi ako kasali dyan. Nek-nek nila, akala nila mapapaniwala nila tayo? Ano ho, mga kababayan? Akala nila, ganun-ganun tayo kaengot? Diyos ko po, mga bossing. Halatang halata po yung pagkampi nila sa China. Tignan mo nga yung mga kampo nila, tignan mo yung mga kakampi nila sa pangunguna ng dating Pangulong Duterte, sa pangunguna din ng Vice Presidente. Yung palang pong hindi pagsasalita ng Vice Presidente, mga kababayan, about sa West Philippine Sea. Red flag na po yun . Tapos ipagtatanggol ng kapatid. Hindi po trabaho ng Vice Presidente ang magkomento patungkol sa West Philippine Sea. Magkomento na lang para yung mamamayang Pilipino kumbaga lakasan ng loob. Nako, magkakampi ang dalawang pinakamataas na leader natin. Sabi ni Joseph Bangog, hindi kami maniniwala sa DDS Duterte. Malabo pong makapaniwala ng tao tong mga to, mga bossing. Kasi yung lineup po nila, mga kababayan, alam naman natin kung sino po ang sinusunod niyan at kung sino po ang sinasanto niyan. Wala pong iba kundi ang dating Pangulong Duterte na alam naman po natin na naging tuta ng China. Na alam po natin, mga bossing, na naging sunod-sunuran po sa China. No? At isa na nga po, nabasihan natin dyan, mga kababayan, yung pagkakapanalo na natin sa UNCLOS na naipanalo po ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Actually, siguro ho, mga bossing, kung naganap po yung pagkapanalo natin sa UNCLOS at meron pang natitirang panahon ng panunungkulan ni Noynoy Aquino noon, mga bossing, malamang ho sa alamang panigurado na ipahayag na sa buong mundo at hindi na nanggugulo dyan ang China. No, naipahayag na sa buong mundo na tayo ang may karapatan doon. Ano ho ang ginawa ng dating Pangulong Duterte? Ang nangyari kasi, tapos na yung termino ni dating Pangulong Noynoy Aquino, saka naman paglabas nung UNCLOS, natapat doon sa termino ng dating Pangulong Duterte. Sabi, papel lang yan . Tubig lang yan . Hindi inasikaso. Sa halip, ayun, nagpakatuta, walang ginawa. Ano na lang daw po, bali, mag-status ko na lang tayo. Kung ano yung napag-usapan dati, yun na lang ang gawin natin. Di ho ba, mga bossing? Kung ano yung mga ginagawa dati, yun na lang ang dapat gawin ngayon habang nanunungkulan siya. So ngayon, mga kababayan, akala ng China, forever nang ganun. Hindi nila ine-expect na ang Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, papalag at lalaban ho. Di ho ba? Kaya ito, napakalabo ho ito, mga bossing, na mapapaniwala po nila ang sambayan ng Pilipino na hindi sila pro-China, mga boss. Sabi ni Ron, be free. Sa totoo lang, mga duwag, mga yan. Minana nila sa puon nilang digong. Sino pa naman po ba talaga? Sino po talaga ang susundan nila? Di po si dating Pangulong Duterte.
At yan po, nahahalata naman po sa kanila eh, no? Yung pagiging senador nila, eh hindi po pagiging senador para sa mamamayang Pilipino. Senador para sa mga Duterte. Sa totoo lang mga duwagyang mga yan, no? Minana nila sa puon nilang si Digong. Puro paninindak lang, puro naman sila supot. Ano ba yan? Tingnan mo naman, senatorial slate nila. Puro payaso, pinabili ng suka. Correct. Sabi ni Sir Romel Danao, Mark, what happened? Nasa invitation mo kay Senator Risa Ontiveros. Sana ngayon Senate break na mangyari yun. Wala kaming balita kasi nung panahon na inimbita namin si Senadora Risa Ontiveros po, mga kababayan, kainitan po kasi nung kay Alice Go. So kami, expect na din po namin na hindi mapapansin. Actually, nag-reply sila, pero sabi, babalikan kami. Pero ngayon, na-realize ko po kasi, mga kababayan, ayoko nang nag-iimbita ng guest. Bakit ho? Kasi nauobliga ako doon sa oras na yon, kung anong oras po yung itinakdang oras doon sa guest natin, nakakahiya namang malate doon. Hindi po kaya ng oras ko, mga kababayan. Isa pa sa na-realize ko, ayoko nang nag-iimbita ng mga politiko dito. Dahil kapag kayong biglang hindi na natin gusto yung kanilang mga ginagawa, mahihiya tayong banata sila. Ayoko. Gusto ko, tayo-tayo na lang. Mga bossing. Huwag na tayong magpaimbita ng mga politiko dito. Kapag kayong tipo bang, naging close na natin tong si politiko na to. Kunyari, si Bato de la Rosa. Tapos biglang napansin natin, pro-China pala. Naging close na natin. Ayoko na. Nakakahiyang banatan. Baka wag. Pahayaan nyo sila dyan. Di ba? De la Rosa willing to wage war in West Philippine Sea. Susugod kaya talaga to? Paano kung may magsabi kay Tobats na, tara, sige, sugod tayo. Paano kaya pagka ganun? Tuluyan kaya ni Bato de la Rosa to? Kasi, ang ginagawang plataforma ni Boy Suka, ni Bato de la Rosa, mga kababayan, isa, yung tokhang. Pangalawa, yung susugod daw po sa West Philippine Sea. Narinig na natin yan kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Nauto na tayo nung dating Pangulo. Di ba, Ma'am Lori Mamawag? Nauto na tayo doon sa sinasabing sasakay ako ng jet ski at pagkatapos itatara ko yung bandila ng Pilipinas doon sa West Philippine Sea. Wala namang nangyari. So ngayon, si Bato de la Rosa, copycat. Akala niya, may maniniwala pa sa kanila. Wala na ho. Diba? Sabi ni Sir Edwin Perez, mas lalong binigyan ni Duterte ang China ng pagkakataon makagawa ng malaya sa gusto nila sa West Philippine Sea. Ang tinutukoy niyo po ba dyan, sir? Yung 60-40? Yung joint exploration ng Pilipinas? No? Ang sabi sige, ganito, Duterte, 60-40 tayo. Kaming China ang kikilos. Pero ang makukuha, 60 sa inyo. No, 40 lang kami, pero kami ang kikilos. Pero ang kapalit nun, wag na natin pag-usapan yung pagkakapanalo nyo sa UNCLOS. Aray ko po. No? Sa tingin nyo naman po ba, ibibigay talaga ng China yung 60% na ipinangako nila? Mga CCP yan mga komunista yan. Ano aasahan mo sa komunist, mga bossing? Di ba? Kaya etong sinasabi ni Tobats o Boy Suka, malabo pong mangyari to. Ang sasabihin na naman niyang mga yan, panahon ng eleksyon yun Bolahan yun. Di ba? Ang dating Pangulo, ganun ang ginawa, ganun ang sinabi. Etong mga to, panahon ng eleksyon yun, yung sinabi ko, yung sa West Philippine Sea. Di ba? Parang tayo pa po ang may kasalanan kasi naniwala tayo doon sa mga boladas nila. Naniwala tayo doon sa mga sinasabi nila nung panahon ng eleksyon. Kailangan daw, parang gusto nilang sabihin sa atin, mga bossing, na kailangan matalino kayo. Alam nyo yung totoo at hindi. Alam nyo yung pambobola lang naming mga politiko.
Hmm. Kaya, ekis ho ito, mga bossing, 'no? Malabo pa sa tubig kanal yung sinasabi nito na willing siyang makipaggiyera para sa West Philippine Sea. Ay naku po, mga boss. Papagalitan ni dating Pangulong Duterte 'yan, malamang, 'no? Baka magalit si Pulong diyan, sabihin, "Bato de la Rosa, hindi mo kailangan ganyan 'yan." Bakit? Baka mawalan tayo ng pondo sa eleksyon. Hindi, hindi naman kasi puwede nating hindi maisip 'yun, mga bossing. Yung sinasabi po ni Katrina Ponce Enrile, mga kababayan, na may nanggagaling na pondo sa China, mga boss. So siyempre, lawakan natin ng pag-iisip, maaari na pati po yung mga kandidatura nila, baka pondo po ng China yan, mga bossing, no? Hindi ko naman sinasabing talagang galing rekta, pero posible pong tumakbo sa isipan natin na yung mga pondo nila sa pangangampanya, baka galing sa China. Base po doon sa sinabi ni Katrina Ponce Enrile, mga boss. O, di ho ba? Si Boy Suka umiiyak eh. O, gusto pa tayong budulin eh, na kesyo hindi siya pro-China at willing na lumaban at makipaggiyera para sa West Philippine Sea. Kayo-kayo na lang ang mag-utuan, no? Total naman, kayong mga DDS, na mga tumatakbong senador, o kayong mga DDS na mga leader, mahilig naman kayo mang-uto. O tapos yung mga DDS naman na mga taga-subaybay ninyo, mahilig namang magpauto. O bagay kayo. Di ho ba? Bagay sila ho magsama. Isang manguuto at isang mga nagpapauto. Di ho ba?